Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Saaba ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo. Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Saaba ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-21 linggo sa karaniwang panahon at atin pong hingin ang tulong at halimbawa ni Santa Monica sa araw na ito upang atin pong lubusang maunawaan at matanggap ang mensahe ng ating Panginoon sa atin pong mga narinig na pagbasa. Si Santa Monica ay ang ina ni San Agustin. Si San Agustin noon, na ating ipagdiriwang naman bukas, ay namuhay ng isang pagano o hindi kumikilala sa Diyos. Sa tulong ng panalangin ni Santa Monica, ang kanyang ina, siya ay nagkaroon ng pagpapanibago sa kanyang buhay. So yung makapangyarihang panalangin ng isang inang nananampalataya sa Diyos. Kaya nga sa atin ding narinig na ebanghelyo, no, halos 3 araw na nating naririnig ang pagkadismaya ni Jesus, ang kanyang panunuliksa sa mga ikinikilos at mga nagiging pag-uugali ng mga iskriba at pariseyo. Derechahan niyang sinasabihan ang mga ito ng mga mapagpaimbabaw. Bakit derechahan? Dahil higit ang inaasahan sa kanila na magpapatupad ng mga batas, pero dahil sa kanila, mas lalong nahirapan ang mga tao na sundin ang mga kautusan sa kung ano-ano mga pagpapataw nila at pagdagdag sa mga batas na dapat sundin. Kaya mabigat, no, kung pakikinggan natin na ang mga pariseyo at iskriba ay ikumpara sa isang libingang pinaputi, no, yung nicho. Maganda sa labas, kinukulayan pa, malinis, pero ang sabi nga, sa loob ay nabubulok. Mga kalansay ang nasa kalooban. Kaya nga ito'y magandang paalala sa atin din, no, na wala naman talaga tayong maitatago sa paningin ng Diyos. Kaya hindi natin kinakailangan magkunwari
Sa panahon natin ngayon, napakarami nating ginagawa para lamang sa paningin ng tao, magmukha tayong mabait, magmukha tayong madasalin, magmukha tayong relihiyoso. Maraming nagiging, alam mo yun, yung effective na magpanggap. Napaka-effective, lalo na kapag nagsasalita, akala mo talagang napakabain, pero naliligaw ang mga taong nakikinig sa kanila. Ganun, no? Ganun, napaka-deceiving ng ating nature sa panahon ngayon na maging sa simbahan, ang mga taong simbahan ay hindi nakakaligtas sa ganitong uri ng pag-uugali na naiiwan na lang tayo sa palakpak, naiiwan na lang tayo sa mga papuri ng mga tao na dapat tayong mapansin sa ating mga ginagawa, pero sa kalooban, mayroon bang nagbabago? Mayroon bang nababago sa kalooban natin? Kasi yun yung magandang pagnilayan natin. Napakadali kasing magturo. Pag nakinig ka ng mga balita, pag nakinig ka ng mga hearing, napakadaling magturo na sila yan. No? Sila itong mga mapagpanggap. Na sa kalaunan, talagang naririnig din naman natin yung katotohanan, lumalabas din ang katotohanan. Pero mas mainam, tayo din mismo ang sumuri ng ating mga sarili. May mga, ano ba mga bagay, no? Tayo ba ay nasasanay na lang na magpakitang tao sa ating ginagawa para lamang mapuri tayo ng mga tao? Huwag mong pagurin ang iyong sarili para magustuhan ka ng mga tao sa iyong ginagawa. Kasi lahat ng yan magiging mapaimbabaw lang at lalo ka lang mai-stress sa iyong paghahangad na magustuhan ka ng mga tao. Kasi at the end of the day, ang kailangan nating ma-please ay ang Diyos. Pwede tayong magpanggap, pwede tayong magtakip ng ating mga muka, ng ating mga katawan, ng mga kung ano-ano mga borloloy, pero sa paningin ng Diyos, wala tayong maitatago. Kaya suriin natin ng mabuti kung saan nga bang direksyon tayo pumupunta. Dahil ang panawagan din sa atin, magpakatotoo tayo, maging totoo tayo sa paningin ng Diyos, maging sa paningin ng tao. Amen.